What's up mga kaberks? Good morning mga kaberks. Good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. Good morning, Finland. Kakagising ko lang mga kaberks. Today is Sunday. Nagugutom ako, nagising ako ng alanganing oras. Gusto ko pa sanang matulog ng matagal. Kaya lang nagugutom ako, bumangon ako. Nagpalit na ng oras ngayon mga kaberks. Kaninang 4 AM. Nag-adjust na yung oras namin dito sa Finland. So that means 6 hours na ang ating difference dyan sa Pilipinas at saka dito sa Finland. During summer, ang ang difference ng oras natin is 5 hours lang. Pero ngayong araw na to is officially pumasok na yung winter time. Pag nagpapalit ng oras mga kaberks, ayun yung time din na na siya, winter na. Winter time na, kahit hindi pa nag-i-snow, pumapasok na yung ng winter. Sa ating wall clock ay alas 8 na. Pero sa ating relo, alas 7 pa lang ng umaga. Gutom ako mga kaberks. Kasi kahapon, pagkagaling namin sa gala namin, pagdating dito sa bahay, hindi na kami kumain. Kaya nagugutom ako. Tsaka yung oras ng gising ko, oras ng kumbaga late na, ganun. Di ako nasanay kasi magising ng late. Kaya kahit wala trabaho, nagigising pa rin ako ng maaga. Siguro ganun talaga ang mga nanay. So magkakape lang ako. Tapos ito, hinan nyo. Mga ayuda galing kay La Julie. Ang dami. Mga ganito. Si Julie, pagka mga ganitong sobrang dami niyang, pinamimigay niya yan. Dami niyang binigay na ayuda. Mga biskuit na yun. Naghahanap ako ng ibang makakain sa ref. Wala na kaming mga leftover. Magtatanggal lang ako ng gutom mga kaberks. Babalik din ako sa higaan. Itratry ko kung makakatulog pa ako. Tulog pa sila. Tulog pa sila na yung mga bata at saka si Kiro. Dito sa bahay mga kaberks, walang gisingan ng kung pag wala kaming trabaho, walang pasok yung mga bata. Hinahayaan ko yan sila matulog. Ganon din ako. Kumbaga hindi kami nagra-rush ng gising na, tanghali na, mga ganun.
Kasi, ang sinasabi ng, di ba sa atin ha mga kaberks, lalo na sa amin, yung nanay ko, ayaw niya nang may nagigising ng tanghali. Pero, dito sa Finland, tsaka yung biyanan ko, yung nanay ni Kero, nung nag-for good na siya sa Pilipinas, kasi alam niyo naman, sa mga dati pa nating mga subscriber, mga kaberks, yung mga sinauna nating subscriber, naikwento na namin to na yung yung parents ni Kero ay matagal din sila sa abroad, maliliit pa sila. Nasa abroad na yung mga magulang ni Kero. So yung biyanan kong babae, nang nag-for good siya sa Pilipinas, nakasama ko siya. Doon kasi kami nakatiras dati sa bahay nila Kero, nung nag-uumpisa pa lang kami. Pagka ginigising ko si Kero, ganun, kapag umaga na. Kasi yun ang nakasanayan namin. Pero si nanay ayaw niya ng ganun, yung biyanan ko. Kasi yun yung pagkatulog ka, yun yung time na nagpapahinga ka. Tapos may trabaho ka, ganun. Sinasabi niya, pag may natutulog na ganun from gabi, hindi naman yung sobrang late na magigising. Siyempre kailangan mo din yung gisingin. Sasabihin niya, pag natutulog, huwag kayo nang gigising kasi ang katawan natin, kapag sakto na yung oras ng tulog mo, kusa daw nagigising yung katawan natin. Which is, oo nga kasi kung kulang pa ang tulog mo, hindi ka agad-agad magigising. So parang naano ko yun, unless na lang, kailangan mo talagang gumising sa sarili mo na pilitin yung sarili mong gumising. Pero, pag kumpleto na yung tulog mo, kusa kang nagigising. Parang may sense, di ba mga kabay? Make sense. Kaya hindi ko sila ginigising. Kusa na lang yan sila magigising. Kaya yung kagaya ko. Dahil nagugutom ako, kahit inaantok pa ako, gumising ako. So yung mga yan, hahayaan ko sila makabawi ng antok. Hayaan ko sila makabawi ng tulog. Magigising din ang mga yan. Galing kami kila Julie kagabi. Alam nyo naman, mahinang nila lang kami mga kaberks. Lagi kaming nabubudol ni Julie at saka ni Robert. Pag sinabi nila, punta kayo dito. Sa una, mag-aanuhan pa kami yan. Pupunta ba tayo? Nakakatamad kasi maginaw. Pero sa bandang dulo, pupunta pa din kami. Wala lang, nakwento ko lang. Tahimik na tahimik ang Finland, mga kaberks. Nung bagong dating pa lang kami dito, nabibingi ako sa sobrang tahimik. Tapos alam nyo ba, unang araw namin dito, tumambay ako dito sa bintana namin kasi na-amaze ako sa ganda ng paligid. 30 minutes akong nakatayo dito sa bintana, mga kaberks, promise. May hawak akong kape. Pinapanood ko lang yung view dyan sa labas. Sa 30 minutes na nakatayo ako dito, parang isang tao lang, isa o dalawang tao lang ang nakita ko na sa labas. Hanggang ngayon, kahit tumayo ka pa ng 3 oras dito mga kaberks, hindi ka makakakita ng 10 tao na dadaan dyan. Ganun yung ayaw ko. Mga tao dito busy sa trabaho. So lalong lumalamig na dahil nga pumasok na ang winter time. Pero sana wag mo nang mag-snow mga kaberks kasi ang hirap pagka maaga nag-i-snow. Pero wala tayong magagawa. Hindi natin mapipigilan ang snow na yan. Talagang mag-i-snow sa ayaw at sa gusto natin. Pero so far, sa ating weather forecast dito, tingnan natin.
Wala pa namang snow. Ayan, oh. Ito, weekly na weather forecast. Ayan. Wala pa naman, puro ulan pa lang. Okay lang yan na panay na ulan. Hindi naman siya buhos na ulan. Yung parang bagsak lang na ulan. Pero may hangin kasi. Mas okay lang yan na nag-uulan-ulan kesa naman hindi umulan. Kasi pag hindi na yan umuulan tas ganyan kadilim mga kabarks, that means namumuo na yung snow. Anytime, babagsak yan. Pero okay lang, wala pa namang ulan sa ngayon. Wala pa namang snow sa ngayon. Ulan-ulan lang. Pero kasi malamig. Kasi nga may hangin. Tapos yung ating weather ngayon, ang ating weather ngayon ay positive 10. Feels like positive 7. And pagka ganyan, medyo okay pa yan. Gising na rin si Julie kasi may upload na siya ng sa Facebook niya. Nanonood ako ng si Julie maaga talaga ito nagigising dahil nga may bata. Siyempre pag nagising si Bella, magigising na din siya. So yun lang mga kaberts, ang update ko ngayong umaga na to. Tahimik, no? Tulog pa kasi sila. Kain muna ako mga kaberts, tapos pipilitin kong matulog ulit. Kasi maaga pa nga. At saka, tingnan nyo naman ang panahon, oh. Hindi pa kagising-gising. Katulog-tulog pa. Bed weather pa mga kaberks. So, yun lang mga kaberks. Good morning sa inyong lahat. At good afternoon. Good evening. Kahit nasaan kayong sulok ng mundo ay magandang araw sa inyo. One eternity later. Luto tayo ng giniling mga kaberks, ang aming ulam for today. Sabay-sabayin ko na yan dahil ako'y nagmamadali na tanghali na. Jeremy Sarmiento, Mary Jean Cortez Vega, Angelina Palada, shout out din kay Luz Sanchez, Bam Bam, kay Che Villaruel, Marites Bahan, Ami Maputi, Liza Lapides, shout out din kay Tinkerbell, Marilyn Dacial, kay James Agaraw, Marites Alberto, Mayra Lopez, Robert Mendoza, Concordia Gallo, shout out din kay Jessica Duyan, Jocelyn Yambao, kay Susan Maisa Evanger, Marcos Biel Francisco, Rowena Abadilla, kay Julia Carlos, Andrea Manzano, at kay Marie Chris Macariola. God bless everyone mga kaberks. The next day. Another good morning mga kaberks. Yung vlog natin, dugtong-dugtong na lang mga kaberks. Wala nang natatapos sa isang araw. Today is Monday. Ang bilis ng araw, member na, hindi pa ako naglalagay ng ng Christmas decor. Kasi, nag-declutter na naman ako. Ang dami ko na naman diniclutter dyan,
tatlong 150 liters na bag. I mean, plastic bag. Hinahantay kong kuhanin ng aking workmate doon sa S-Market kasi meron daw silang kakilala. Actually, hindi kakilala. Meron silang nakilala na bagong dating dito sa Finland. Parang ang sabi niya is 3 months na yata. Kinuha as family ties pero wala pa silang work. Yung asawa, kinuha sila as family ties, yung asawa pa lang yung asawa na kumuha lang ang may work. Yung asawa at yung anak ay hindi pa nagtatrabaho, yung tatay, I think tatay. Ay hindi pala tatay, babae pala yung kinuha at saka yung anak niya. Kasi kailangan nila ng mga damit. Wala pa daw silang source of income na ano. So, nag-declutter ako and then mayroon daw 7-year-old na anak na babae. So, tamang-tama mayroon pang mga damit dyan si Sam na hindi pa na-i-dispose. Kasi ang dami ko nung na-declutter mga kaberks. Dati nung si Julie nang nag-iipon siya, din ako nun. Yung iba na ibigay ko kay Julie nung nagpadala yata siya sa Pilipinas nun. Basta parang ganun. Ang dami ko pa din na di-declutter. Kasi nga si Sam ang bilis lumaki. Actually, yung iba kong damit na medyo payat pa ako nung dumating dito. Kasi ang laki ng nag-gain ko dito pagdating namin mga kaberks na in 6 years. Nag-gain ako ng 15 kilos hanggang ngayon. 15 kilos nga ba or 20 kilos? Parang ganun. So yung iba na hindi na magkasya sa akin na kay Sam na ngayon. Pero yung mga pinagliitan ni Sam, madami pa din mga kaberks. So, nagdi-declutter ako ngayon. Yung aking Christmas tree ay hindi pa na-i-assemble dahil doon nakatambak yung mga na-declutter namin na damit and mga jacket dahil ito magwi-winter na. So, yun nga, ibibigay daw doon sa kakilala ng kawork ko, sa nakilala nila. Kasi kailangan nila ng mga damit dahil wala pang Alam nyo na, pag mga bagong dating dito, nag-uumpisa pa lang, kumbaga. So, yun yung mga kaberks. Inumpisahan ko dito sa kusina, nagliligpit ako. Kasi simula nung nag-attend kami ng binyag ni Bebe Labs, ay hindi pa ako nakakapagligpit ng totally ligpit. Ngayon pa lang ako magliligpit. So, 1 linggo na ang lumipas. Yung mga pinaglutuan ko, nahugasan ko naman na, pero hindi ko pa siya totally ligpit. Unbox tayo. Nung pumunta dito sila Chris, binigyan kami ni Julie ng ganito. Tag-isa kami ni Julie bigay ni Chris. Binigyan niya kami ng paper holder para sa table. Alam niyo na, lambing-kambing. Okay, unbox ko lang to para hindi na nakatambak dyan sa ibabaw ng aking pantry. Kumusta na kayo mga kaberks? Pasensya na kayo kung hindi kayo lahat na isa-shoutout ng minsanan. Kasi busy nga kami sa trabaho. Pero isa-shoutout ko din kayo paunti-unti. Huwag lang kayong mainip. Minsan kasi kapag ka na-edit na yung video at na-save na, ganun, ipi-play na lang sa YouTube, hindi na, mahirap nang i-edit. Mahirap kasi tawag nito, mahirap mag-edit. Kapag na-edit mo na, mahirap nang ulitin, ganun. So, malapit na ang Pasko mga kaberks. Kahapon ay nagpalit na ng oras. So, 6 hours lang ating agwat dyan sa Pilipinas. Ahead kayo ng 6 hours dito sa Finland. Alas 5 pa lang dito, alas 3 ng hapon, madilim na mga kaberks. Mas mahaba na yung dilim, yung gabi. Pero hindi kami dito. Hindi kami ano ba tawag nito? Aurora Borealis hunting. Minsan,
pagka clear yung sky, pag clear yung langit, walang clouds, kahit dito lang sa terrace, nakakapag-aurora hunting kami. Diyan lang sa terrace may nakikita kami sa part na to, sa kanan. Pero ngayon kasi panay ulan, tsaka makapal ang ulap. Malabo ang langit kumbaga. Pero sa ibang part ng Finland, sa ibang lugar, malakas na ang aurora. Like doon sa part nila Queni. Doon kay La Cris yan. Kasi lalo na doon, maganda mag-aurora hunting doon sa part nila kasi may mga open space na may malapad na lake, malaking lake or dagat ba? Dagat, ganun. Doon talaga malakas ang ng aurora. Lumalabas ang aurora. Yun lang mga kaberks. Nagsalang ako ng labahan habang nagliligpit. Multitasking tayo, no? Kahapon naglaba ako. Ngayon, ito magliligpit ako ng mga kalat-kalat dyan. Itong ating deep fryer, kailangan ko yan hanapan ng paglalagyan. Kasi, alam nyo, itong cabinet sa ilalim, ito, pakita ko sa inyo mga kaberks. Yan, yung cabinet na yan ay puro baking tools ang laman yan. Yan. Kaya nagplaplano si Kero na siguro in 5 years from now, ipaparenovate namin tong kitchen. Hindi pa sa ngayon mga kaberks kasi wala pa tayong budget. Gusto namin yung palagyan totally ng cabinet. Lahat yung space na yan. And para matanggal din tong pantry namin dito. Basta bahala na. Kapag may budget na at bahala na. Sa ngayon, hindi muna. Pero yun ang plano ni Kero. Paparenovate kami ng kitchen. Kasi mga kaberks, paduguan din ang pag-renovate dito. Parang nag-inquire na nga yata si Kero. Hindi ko alam kung nasa 10K yata or 7K. Nasa 10K yata ang renovation nito. Ang pag-renovate. 10K ba ang sabi niya or 7? Ay, hindi 7K. Basta, malaki mga kaberks. Sa mga ganyan-ganyan, nag-ano lang ako kay Kero. Okay, sige. Gumagano lang ako sa kanya. Kasi siya naman ang nakakaalam niyan. Alam niya na yan. Sa mga ganyan-ganyan mga kaberks, hindi ako nagkokontra-kontra yun sa kanya. Kasi, alam ko naman yan kapag nagplano siya, that means, pag-aanuhan niya talaga yan. Pagplaplanuhan niya talaga. So, yun lang mga kaberks. Uy, kahit na maulan, may araw ngayong araw na to. Yan. Akala nyo lang malabo. Malabo talaga kasi itong aming glass ay doble to eh. Kaya medyo malabo. Tingnan nyo ang lakas ng hangin, no? Kikita nyo ba yung mga puno na yan? Lakas ng pagpag. And, update sa ating mga orchids, mga kaberks. Lahat yan ay may mga bagong sibol. Ayan o. Ayan o. Lahat yan sila. Kikita nyo ba yan? Ayan o. Ayan. Ayan o. So, lahat yan may bagong sibol, mga kaberks. Pero, bibili pa rin ako sa ibang araw ng bibili ako ng may bulaklak na para sa Pasko. Hindi naman malungkot tignan itong ating kusina. Pero, sabay-sabay itong mamumulaklak, mga kaberks. Siguro by January or February, lahat to, mag-blue-bloom lahat. Tignan nyo ha, lahat yan mayroong pusbong. Ayan o. Oops, tignan. Ayan o. Ito, bulaklak yan, pero ito, ugat.
Ugat yan, pero ito, ayan, bulaklak yan. Ito, meron na, malaki na. Ayan, o. Kita nyo ba? Ayan. Ito din. Meron na. Ayan. Ito din. Ayan. Ito, malaki na to eh. Saan na ba? Ayan o. And ito din. Basta lahat to meron na. Yun ang mga kabarks. Ayan o. Ayan. So, lahat yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, lahat yan, 10 na yan. Lahat tong 10 na to ay nakaabang na ang bulaklak. Masigla sila mga kabarks kasi may araw. Kahit papaano, kahit na nag-uulan-ulan, ay nakakaramdam sila ng init dito sa bintana. At saka ang aming heater ay naka-on na. Inon na nila yung heater namin. Tignan nyo to, malapit na siyang sumibol. Yan. Tapos mayroon pa siyang isa doon na palabas. Ayan o. Sa mga nagtatanong ulit kung anong ginagawa ko sa mga halaman na yan, wala po akong ginagawa dyan. Babad lang yan sila sa tubig. At saka ganyan lang. Gusto nila ng ano dyan, ng medyo, gusto nila ng medyo mainit yung ano, yung singaw. At saka syempre yung may sinag ng araw. Pero wala akong special na ginagawa dyan na kung ano-ano. Kasi may nagtatanong dyan kung ano daw yung nilalagay ko, kung naglalagay ba ako ng gamot. Wala po akong nilalagay dyan. Ganyan lang sila. Dinidiligan ko lang. So mga kabarks, ako'y magtatrabaho na, no? Kasi itong oven, hindi ko pa nalilinisan totally sa loob. Kailangan ko nang linisin kasi baka mamaya biglang may mag-order ng cake. Biglang may mag-order ng yema cake or custard cake. Kailangan kong ano ba yan? Kumakain ng oras. Ganon. Sa paglilinis ng oven. So, yun lang mga kaberks. Update lang yun. See you sa mga susunod na araw. Dugtong-dugtong tong ating vlog.